Good morning mga ka-agritipils ka farmers ka manalong ka magsasaka. Yan, time check 6:46 at paalis na rin tayo. Nakaikot na tayo. Okay, tapos na naman yung trinabaho natin. Ang ginawa natin ay yung portion na malalalim, binawasan natin ulit. Tinanggalan natin ng tubig para makapagbuhaghag yung mga organismo, makapagtrabaho naman yung mga kasama natin dyan sa lupa. Okay, ganun po tayo. Yung farming natin ay hindi lang yung panay puro bira ng chemicals, inorganic fertilizer, na sinunog yung dayami, pinatigas yung lupa. Kaya kahit ano pong gawin ninyo, halos ayaw buminat yung palay nyo kung hindi kayo magkarga ng abonong marami. Dahil tapos binitin nyo pa, hindi talaga tatangkad yung palay po ninyo at hindi magsusuwi dahil yung lupa po ninyo ay mahina na, maraming deficient dahil sa lapas 30 years na po yan na sinasaka at ganun pa rin yung farming, traditional farming ng mga tagasaka po natin, walang upgrade, ay talagang mapapahamak po yung mga kapital natin at mauuwi sa lugi at mauuwi sa isasanla or ibebenta na lang po yung ating sakan. Sino yung mawawalan? Mawawalan po yung mga farm laborer ng sasakahin. Yung mga farm owner, bebenta yan, ininegosyo ng iba, ay walang problema. Okay, lalo't yung mga nagiging anak na rin ay high-tech na. Hindi na rin ultimo matanaw yung mga pag-aari na pundar ng kanilang mga ninuno. Magulang ay hindi pa makatignan, ay mauuwi lahat yan sa ibebenta po yan. Ang makikinabang po dyan, mga mapera, mga ibang lahi na pumupunta po dito at bumibili ng lupa dahil sa patuloy na pagkalugi ng mga farm owner. Ang magandang tanim, okay, maganda ang ani ay nakasalalay po yan sa lupa. Kailangan, dahil karamihan na mga sakahan ngayon, yun nga lang, iron toxicity, ibig sabihin yung lupa po natin ay acidic na, grabing asim na po at kailangan makorek po yan. Yun yung dapat first step po dyan, ay ayusin natin, rejuvenate po natin yung lupa. Okay, buhayin natin kahit gumagamit tayo ng synthetic chemicals. Kung nakakombine po tayo ng organic, buhayin muna natin una yung lupa, paramihin yung mga organismo, gaya niyan, nagbubuhaghag. Ayan, huwag nyong patayin, huwag nyong ubusin, huwag nyong sunugin dahil nagsusunog kayo ng pera. Sinunog nyo, tumigas, namatay yung mga organismo na pinaparami po natin yan para mabilis tumangkad yung palay nyo. Kung may workers po dyan, makatipid kayo sa tubig, lahat na po yan, makatipid sa abono, inputs, lahat na po yan. Kung maganda yung lupa ninyo at tataas ang ani, lalaki yung kita. Okay, hindi pwedeng dahil nagbigay tayo ng protocol yan, mabibiglan nyo kaagad ng iayos nyo, unti-unti pong iayos nyo, huwag kayong sumuko. Kung mayroon kayong pagkunan ng process organic, o sinasabi na organic na process na para sa soil, mga manure, ay lagyan nyo 8 to 10 bags kaagad. Yung mga lupang mahihina, magremedyo po kayo kung saan kayo makakahanap. At yung mga binibigay natin, yung yield more, i-spray nyo po yan sa land prep. Tapos yung hyper compost, may starting na po kayo para kayong natalo na yan sa basal ng abono. Tapos linagyan nyo pa ng abono, ay napakainam dahil nga combination po yan, maganda. Hindi naman nyo kayang ubusin yung mga microorganism dyan sa lupa. Sa dami na kung naparami nyo na. Okay, ganun na lang, sharing karapalis na tayo. Maghahatid po tayo. Yan na yung stand din ng palay natin. Tignan nyo pinagdadaanan ng mga palay natin, lalo sa mga nasa flowering stage at green filling, ay malaking epekto yan. Yung 1 week, 5 to 7 days na hindi sisikat yung araw, ganyan, ay marami na yung nabawas sa inyong ani sa green filling yan. Marami nang magiging ipaw yan at magkukos po yan ng dirty panicle. Ayan na yung natin sa oras ng ganito. Siyempre, diretso, walang makikita nyo, mag-high nitrogen siya. At dagdag pa ng ambon, maambon-ambon. Ang daming worker, pinatanggalan natin ng ganon. Yung gagawin nyo, tinanggalan natin ng tubig yung mga malalalim para totally pag nag-final top dressing tayo, yan, naka-drain yan. Final top dressing tayo, i-drain natin sa magagandang pala dahil nakaarangkada na.
Ito yung LP937 natin. Tignan nyo yung inbred variety natin. No? Nakapaka-forma na. Ito yung LP2096 din natin. As of now, yung may damage ng hangin sa patuloy ng paghangin ng gabi, yung tip ng tree leaf, karamihan parang yan tree leaf, wala pa yung fourth, hindi pa umaangat pa kasi once na nakita natin yung tree leaf, pero yung main puno 5 leaf, yung ilalabas po niyan ay hudyat po yan na magtatop dress na tayo. Final top dressing, abangan nyo kung ano yung itatop dress natin. Kung mahit natin yung hanggang baywang bago tayo mag top dress ay hindi na tayo gagamit ng urea. Okay? Lalo't climate change. Abangan nyo na lang. Sharing is caring. Maraming salamat. Happy farmers. Huwag kalimutang mag-subscribe sa ating YouTube channel, AgriTipid PH. At i-follow nyo rin yung Facebook page natin na Yieldmore AgriTipid PH vlog. Okay? Sharing is caring yan. Tapos na ako naka-plus light. Bakit ako pumupunta ng maaga? Iniilawan ko yun. Walang lilipad kahit ni isa. Ang lumilipad lang ay yung sip-sip. Sa tawag natin sa Ilocano, yung mga ganyan. Yung lamok. Yun lang. Walang lumilipad na mga kalaban natin gaya ng stem borer. Maraming salamat. Good morning mga ka-agritipids, ka-farmers, ka-manalon, ka-magsasaka. Ayan, iba na naman yung weather natin ngayon, yung nararanasan natin. Parang bumalik yung hangin na amihan. At ito ay napaka-critical sa stage na ganito. Papasok sa paglilihi yung mga palay natin or nasa pagbubuntis, flowering stage, green filling. Ayan, ay delikado. Dahil kagabi, diretso malakas yung hangin. Pansinin nyo nakaganon yung mga dahon. Sana ay gumanda yung panahon para naman wala na tayong problema sa sugat sa dahon. Okay? Sa inbred wala naman tayong problema sa inbred kasi mas manipis ngayon dahon. Dito sa hybrid natin, tignan nyo yung hybrid natin, yung kulay sa umaga na darker pa rin, no? Sa tanghali tapat yan, napaka-dark na. Tapos yun yung kon natin, no? Katabi natin, anemic. Diba? Huwag yung paabutin yung palay ninyo sa ganyan pala. May nag-PM pala sa atin, nagka-agritipids na naman. Mag-PM lang kayo, yung mga nahihiyang magtanong sa group chat ay mag-PM lang kayo kasi sasagutin ko naman yan. Yung mga nagkakaproblema na sa nagkaroon na ng tinatamaan ng fungus at bakterya dahil sa sama ng panahon, mag-PM lang kayo. Tapos para may timing natin yung kanin nyo. Tapos yung paalay ninyo, tignan nyo sa tanghalin tapat. Huwag sa alas 10 or ang recommendation kasi sa pag-reading sa LCC ay sa alas 10. Pero mas maganda punta kayo ng ang haling tapat hanggang alauna. Yun yung pinaka-darkest na itsura ng palay kasi sa umaga alas 10, alas 12 hanggang alas 2 yun pinaka-darkest nya. Alas 4 hanggang alas 5 iba na naman yung kulay. Doon kayo mag-reading. Huwag nyong paabutin yung palay ninyo na yung kulay ay dahon ng mangga, yung pinaka-dark na dahon ng mangga, dahil yun yung mga madalas over sa nitrogen. Kasi mahirap na kontrolin yan, lalo kung ang panahon sa wet season ay ulan ng ulan. Mahirap na kontrolin yan. Tatamaan at tatamaan yung plug leaf shift ninyo. Magiging yung BLS pupunta sa bacterial leaf blight yun, BLB yun, dahil nga hindi na makontrol at magiging dayami. Kung naging dayami yung plug leaf shift, wala nang stomata. Wala nang hihingan, dyan humihinga. Sabi ko nga, dyan humihinga, dyan nagpapapasok ng ibang sustansya at dyan din naglalabas ng oxygen. Okay, kaya kung hindi siya makahinga, hindi siya makaluto dahil wala nang magpapabuo sa buhay, sa batok, lalo na yung sa batok. Okay, tara, gagawin natin, i-drain natin muna yung mga nasa portion na malalalim para sabay na yung natin. Magpapakon muna tayo para maganda yung ugat, para gaganda yung ugat dahil yan ay
sasabay na magpapalabas ng mga ugat sa ibabaw. Mas mabilis kumapal at mabilis lumalim. Okay, ganun na lang. Sharing is caring. Happy farmers. At puntahan yung YouTube channel natin. Ang daming na-upload na dun. Nag-upload ulit ako yung ginawa nating ito. Trinabaho natin. Di ba napakaganda? Kung nung early stage pa lang, na ganyan na, ang kapal dito. Sa side natin, napaka-forma sana yan. Ang ganda na. Maraming salamat. Tara, ikot muna tayo at marami tayong gawin ngayon. Pupunta tayo ng Cauayan City. Sharing is caring. Pala, bago tayo uuwi, kasi magpiprepare tayo, may pupuntahan po tayo, event sa Cauayan City. Ito, may ipapakita ko sa inyo yung inbreed. Tignan nyo unlike dun sa hybrid natin, nasusugat na yung tip. Dito sa inbreed natin, wala kayong makitang sakit. Nakapakalinis. Kita nyo, yung tip nya, ganun po yan. Yung inbreed natin. Kaya, kuhan nyo na, pag nag-hybrid kayo, expected, pag hybrid, pag humangin, nag-change weather, ang lamig kasi ng panahon, tapos biglang humangin, yan, ang lakas kagabi pa, tapos lumalakas habang lumalakas pa, mas madaling tamaan yung hybrid dahil nga yan hindi na ginawa ng nature, hindi nagawa sa nature po yan, ginawa ng tao at brinid. Iba pa rin yung gawa ng nasa taas, yung nature yung gumawa, mas matibay. Okay, basta yun ang kanya, kung sino yung mas malapad, mas matigas yung ganito, kasi mas madaling tamaan ng sakit, ganun lang po yun. Tignan natin, nagsusuwi pa yung inbreed natin. Tignan natin, pero tumataas na yung iba. Okay? Ang tangkad nitong inbreed natin, Pero ang diskarte dito, so with season, naku, baka lagpas tao to. Ang problema naman natin yung lodging, yung matutumba. Pwede natin kontrolin naman yan. Yung urea, ang mas natin, balansehin lang natin yung ibibitaw natin. Palakihin lang yung puno, timingan yung panicle initiation, ay kaya nating iani ito sa wet season. Gagawan pa rin ulit natin ng protocol, itatanim natin para masundan po ninyo. Ang ganda nito, itanim nyo yung madaling matuyuan, yung sakahan, makukuha pa rin yung planting height, yung mga nababansot yung palay. Dapat yung mga ganito, yung kanyo, kung hindi ganun kagandahan yung inyong sakahan, hindi nyo mapalaki, magtanim kayo ng mas matangkad na palay sa inyong sakahan para makuha pa nyo pa rin hanggang baywang. Ay napaka laking bagay po yan. Tapos timingan na lang sa panicle initiation. Okay, ganun lang. Maraming salamat. Happy sharing. Mga kagritipeds, ang sama ng panahon ngayon at itong katabi natin, ito tinatamaan na. Ayan may sugat na yung dahon ng BLS. Tignan nyo yung pupunta lang tayo dito bago may pupuntahan tayo. Mga 11 pa naman yun sa Cauayan. Kaya bumalik pa rin tayo dito para pakainin yung mga ating alaga. Kaya ayan, tinatamaan na yung katabi natin. Ang linis niya na dati. Ito, pero dahil nag-change yung weather, biglang maulap at mahangin kagabi pa. Yan nagkakaskasan na yung dahon ng hybrid. Yung inbreed natin okay pa. Tingnan natin doon sa likod. Pero dito makakaligtas ito, portion na to. Naka dito sa bakod natin yan, naka-cover. Itong banda dito, ito buong ito. Yung hindi nakahanginan sa pinsan ko. Malinis. Kita nyo yung diferensya. Kasi walang hangin. Ang laking epekto ng hangin. Malinis. Ang kita nyo, hindi gumagalaw. Kasi naka-cover dito sa piggery. Di ba? Yan, kaya halos naprotektahan natin yung kanya hanggang dito. Naka-cover. Yung atin sapul na sapul mga naprotektahan natin yung nasa kanya 2,000 square meter niya. Walang lusutan ng hangin. Dito sa atin, ayan lakas Dito sa atin sapul na sapul. Kaya tignan natin yung tip niyan, unang tatamaan yan.
yung dulo ng dahon. Ayan oh. Marami na ang kwan, tatamaan yung dulo ng dahon. Ayun, meron na nga tama yung kwan natin oh. Yung tip, lalo dito oh, siya shaded. Oh, dito sa kwan hindi nagagalaw, okay. Pero yung kwan no, tinatamaan na. Ayan yung tip niya, ganyan, sugat. At ang maganda dito sa atin, sana hindi ganito sa paglabas ng plug lift shift natin. Kaya sa kanya, oh, hindi tatamaan yung banda doon. Nakaprotekta sa atin. O, ayan. Okay, kita nyo na kung paano sirain ng climate yung palay natin. Kaya tignan natin kung didiretso pa ng ganito. Itong panahon, hindi na tayo magbibitaw ng urea. Ang gagawin na lang natin, kung makuha natin planting height kahit ganito lang, panay ko na ilalagay natin 17 at 0060. Patigasin natin yung ating palay. Yun yung solusyon po dyan para maiwasan natin na masira yung buong plug lift shift ng ating dahon at protektahan rin natin yung fork. Just in case sira yung plug lift shift, mayroong sasalo yung forklift. Tutulong po yan yung susunod sa pinaka plug lift. Grabe oh. Nag-drain pala tayo. Doon banda lang ang drainin natin. Yung mga porsyon na malalalim, yung dati na, yun. Dito hindi natin ma-drain talaga yan. Okay, dahil nga walang daanan. Okay, hindi na masyadong malayo na. Pag kinanalan pa natin yan, masyadong malayo na. Yun, drainin din natin. Kaya ang magsasuffer ngayon, yung dalawang pinitak. Malulubog ngayon doon. Dalawang pinitak kasi marami pang tubig yung kanal. Kaya at least kahit may tubig na doon, kung na-drain na natin yan, manaka-naka. Yung kwan okay pa rin. Okay, ganoon na lang. Sharing is caring. Tara na. Good morning po sa ating lahat. O ayan na, sa pool lahat. Yung palayan natin. Tignan natin sa mga ilang kwan. Walang proteksyon. Maraming salamat.